Halos inabot pa sila noon ng ilang araw sa paglalakad bago yun tuluyang ilahad sa kanila ni Tandang Ibok. Ayon sa matanda, kaya hindi nila mahanap-hanap ang susunod na baryo ng kanilang mga kalaban ay dahil pilit silang inililigaw ng mga antingero. Inilahad din ni Tandang Ibok na bago pa sila makalis sa baryo ng mga bangkilan, naramdaman na nitong may sumusunod sa kanila. Dagdag pa ng matanda, ilang araw na din yung ipinagsawalang bahala hanggang sa dumating ang puntong napapansin na niya na meron yung ginagawang kakaiba. Matapos naman itong mailahad ang tungkol sa bagay na yon, agad naman itong ginabayan ng kanilang pangkat patungo sa bahagi ng lupain kung saan malayo sa kanilang mga kalaban. Kinakailangan kasi muna nilang iwasan ng ibang mga nilalang nang sa gayoy mapagtuunan nila ng pansin ng pangkat na sumusunod sa kanilang grupo. Sa pagbagtas nila ng daan, lahat sila maiging nakikiramdam. Nagpapalipad na din ng mga usal ang iilan sa kanyang mga tauhan, subalit hindi yun sapat para mahanap nila ang eksaktong kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. Bago pa man lumubog ang araw, nadapo na nga ang kanilang pangkat sa bahagi ng kakahuyan kung saan nakaharap sa isang baryong pinaghihinalaan nila na pugad ng mga simurot. Hindi naman nila gaanong pinagtuunan ng pansin ng baryo sa kadahilan ng milya-milya ang layo nito sa kanilang grupo. Naniniwala si Tandang Ibok, walang kapasidad na magdala ng digmaan sa ibang lugar ang mga simurot sa kadahilan ng hindi ito saklaw ng kanilang mga kakayahan. May posibilidad din silang mahirapan gawa ng kulang ang kanilang puwersa at abilidad na maaaring magamit. Kung hindi nyo kasi na itatanong, ang mga simurot ay ang mga uri ng mga aswang kung saan itinuturing nilang bahagi ng kanilang mga wisyo ang lugar na kanilang tinitirhan. Nahahati sa iba't ibang hanay at kapangyarihan ang mga nilalang na yon. Ang mga mababa sa kanilang lahi may kakayahang bulungan at pasunodin ng mga dahon at iba pang halaman papaikot sa kanilang baryo. Ang mga matataas naman nilang kauri at ang mga nasa katungkulan, abilidad ng mga ito na utusan ng bawat bahay at pundasyon ng kanilang pugad na pinaghirapan nilang itayo. Napakamapanganib makipaglaban sa ganoong uri ng mga aswang. Gawa ng pagpasok mo sa pugad ng mga ito, kinakailangan mong ituring na mga kalaban ang kahit na anong bagay na naroon. Wala ka ring oras magpakakampante sa lugar na yon dahil anumang segundo, maaari kang atakihin ng mga ito. Dagdag pa ni Tandang Ibok na sa dinami-rami ng baryo ng mga aswang na kanyang napasok, tanging ang lugar lamang ng mga simurot ang naramdaman niyang halos wala ng presensya ng Diyos. Hihina ng husto ang abilidad mo sa loob ng baryo at kung magkataong mahina-hina ang aral na tangan mo, maaari kang talikuran ng mga ito. Kapag dumating sa puntong nasukol ka na ng mga nilalang na yon, dadanasin mo ang pinakamatinding pahirap na buong buhay mo, hindi mo inaakalang mangyayari sa iyo. Ang tanging paraan para makaligtas sa lugar na yon, paslangin mo ang iyong sarili hanggat meron ka pang pagkakataon. Nang marinig naman yon nila Tadag, halos hindi naman sila makapagsalita sa kadahilan ng hindi nila inaasahan ang ganoong uri ng mga aswang. Bagaman malakas ang tinatangan na abilidad ng kanilang mga kalaban, kampante pa rin ang kanilang grupo na magagawa nila yung mapangibabawan. Makalipas pa ang ilang minuto, habang kumakain ang kanilang pangkat, bigla naman silang natigilan ng masipat nila si Manong Kamat na gumawa ng siga sa mga damong natutuyot na sa paligid. Pag-ihip nito sa usok, nagkorteng kabayo ito kung saan mabilisan din naman yung naglaho. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang 7 kalalakihang naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Walang bakas ng pagiging aswang ang mga panauhing yon, subalit ramdam na ramdam nila Tadag sa presensya ng mga ito
ang pagiging isang mamamatay tao. Kitang-kita rin sa pagmumukha ng bawat isa sa kanila ang pagkakaroon ng halang na kaluluwa at walang awa. Nang mapansin ni Tadag na ilang dipa na lamang ang layo ng kanilang grupo sa mga antingero, agad naman niya yung sinigawan bilang paunang babala sa mga ito. Pagsilay niya doong tumigil na sa paglalakad, dali-dali naman niyang hinugot ang kanyang latigo habang mabilisan doong lumalapit. Sa pagbagtas ni Tadag ng daan, maya't maya naman ang paglitaw sa kanyang likuran ng tikbalang at ang gitay. Paglapit niya sa kinaroroonan ng mga ito, doon siya hinarap ng isang lalaking may nakausling isang pangil sa bibig. Nakangisi yung tumitig sa kanya na parabang hindi man lang ito nababahala sa mga bagay na kanilang nakita. Maya-maya pa, masaya naman yung nagwika sa kanya ng, "Magandang gabi, Tadag. Ang pinuno ng grupo na aming tinitingala ng husto. Sobra ang paghanga namin sa inyo. Sa dinami-rami ng antingerong pumasok sa lugar na ito, kayo lamang ang bukod tanging umusad ng ganito kalayo. Naaalarma na ang aking mga kapatid, kaya naman kumalaw na kami para pigilan kayo. Alam niyo naman ang ibig sabihin nito, hindi ba? Sino man ang kumakalaban sa bertud ng aming pinuno, tinuturing naming banta at kailanmay hindi namin ito maaaring bigyan ng awa. Iisa lamang ang paraan para makalis kayo sa lugar na ito, at yun ay kinakailangan nyo kaming matalo." Matapos naman yung marinig ni Tadag, nanatili lang naman siyang tahimik habang pinagmamasdan ng lalaki. Inaasahan na niyang hindi yun pangkaraniwan sa kadahilan ng bakas sa katawan nito ang mga nakabaon nitong mutya na animoy karamihan ay nalaso na ng aral ng kaliwa. Ang unang senyales ni Tadag ngayon ay totoo at ang nakabaon nitong ngipin ng kalabaw sa kanyang bunganga. Bukod sa nabubulok na ito, ramdam din niyang wala na doong gumagabay na engkanto. Bagaman patay na ang gumagabay sa mutya, nasisiguro pa rin ni Tadag na hindi yun nakaapekto sa totoong lakas ng karga. Ganun pa rin ang estado at abilidad nito, subalit nagkakatalo na lamang yon sa pamamaraan ng pagpapanatili ng may tangan sa gamit na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman niyang napansin ang pagdating ni Tandang Ibok at Manong Kamat para magbigay ng tulong. Habang pinagmamasdan nila ang mga antingero, maigi naman nilang pinakikiramdaman ang susunod na gagawin ng mga ito. Nang mapagtanto naman niyang naghihintayo ng kasagutan mula sa kanya, naglakas loob siyang sumagot dito ng, "Walang silbi ang paghanga kung hindi mo naman sinusunod ang pamamaraan ng taong iyong hinahangaan. Inggit lang yan, o maaaring pang-iinsulto sa aking kakayahan. Sabihin mo, ano bang nais mong iparating sa amin? Batid kong hindi kayo naparito ng armado kung wala naman kayong masamang gagawin." Kasabay ng pagwika ni Tadag ay ang paghalakhak naman ng lalaking yon habang nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, bigla naman itong umatras sa kinaroroonan nila na parabang naghahanda. Sila Tadag naman, minabuti nang bumalik sa kinaroroonan ng kanilang grupo upang mapaghandaan ang mga susunod na kaganapan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, lahat sila nanatiling nakikiramdam. Ang mga antingerong kanilang kalaban noon, kitang-kita nilang nanatiling nakatayo na parabang naghihintay sa kanilang pangkat na gumalaw. Wala naman yung ginagawang kakaiba sa kinaroroonan ng mga ito, kaya na may minabuti nilang magmasid na muna. Sa pagsapit ng 9:00 ng gabi, habang pinabalot ng katahimikan ng paligid, nasipat nila ang isa sa kanilang mga kalaban na bigla na lamang lumuhod sa kanilang harapan habang taimtim na nagbibigay ng engkantasyon sa animoy pakantang paraan. Ikinukumpas din ito ang kanyang mga kamay sa hangin na parabang meron yung tinatawag. Matapos yung gawin ng antingero, bigla naman nilang napansin ang animoy pag-iba ng ihip ng hangin.
Sa isang iglap, nakasilay sila sa kalangitan ng napakaraming malalapad na pakpak na dumaraan. Isa-isa yung lumapag papaikot sa lugar na kanilang kinaroroonan, hudyat na kinakailangan na nilang maghanda sa nalalapit na digmaan. Matapos ang pangyayaring yon, napansin naman nila Tadag ang animoy malabatong balat ng mga nilalang na tinawag ng antingero. Pag-usli ng mapupulang mata ng mga ito, mabilis na naman yung sumugod sa kanila na siyang naging sanhi upang agaran naman nilang itaas ang kanilang depensa. Walang habas din nilang sinalubong ang bawat pag-atake ng mga ito, maipakita lamang sa kanilang mga kalaban na hindi sila nadedehado. Sa pagsiklab ng digmaan, agaw pansin naman sa grupo nila Tadag ang animoy pagiging kampante ng mga kalaban nilang antingero. Imbis kasi na tumulong yun sa mga nilalang na kanilang tinawag, tila bang pinili ng mga itong magmasid. Naging pabor naman yun para sa grupo nila Tadag sa kadahilan ng alam nila sa kanilang mga sarili na ang pagiging hambog at kampante ay walang maidudulot na maganda. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, halos ramdam nila Tadag ang lakas ng mga nilalang na tinawag ng antingero. Kung hindi sila nagkakamali, partiyo ng iba't ibang lahi ng mga aswang na nagtutulong-tulong upang pabagsakin ang banta sa kanilang teritoryo. Bagaman gabunan ang iilan sa mga ito, hindi yun naging hadlang para sa pangkat nila Tadag para magwagi sa digmaan. Habang umuusad ang kanilang grupo, panay naman ang ginagawa niyang paghataw ng kanyang latigo na sinusundan ng mga pag-atake ng tikbalang at angkitay. Halos 10 minuto lang noon ang itinagal nang mapansin nila ang paghina ng puwersa ng kanilang kalaban. Hindi naglaon, napilitan na din yung lumipad papalayo para lamang maisalba ang mga buhay nila. Matapos naman yung makita ng mga kalaban nilang antingero, napakunot na lamang ang mga noo ng mga ito habang dahan-dahang umuusad papalapit sa kanilang grupo. Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, unti-unti naman nilang inilalabas ang kanilang mga sandata na siya namang naging hudyat sa pangkat nila Tadag para maghanda. Nang ilang metro na lamang ang pagitan ng kanilang mga pangkat, bahagya namang tumigil ang mga antingero nang masipat nito si Tandang Ibok na biglang naglabas ng tabako. Pag-ihip ng matanda ng usok nito, napangiti lang naman yun sa kanilang mga kalaban habang nagwiwika ng, "Huwag kayong mag-alala. Sandali lang ito." Matapos nitong makapagsalita, laking gulat na lamang nila Tadag nang biglang maglaho sa kanilang tabi ang matanda. Paglitaw nito sa harapan ng pinuno ng kanilang kalaban, doon nila nasilayan si Tandang Ibok na wala ng pang-itaas na kasuotan. Pagsilay ni Tadag sa likod nito, bumungad sa kanya ang krus na nakaukit sa balat ng matanda. Maraming mga kataga ang nakapalibot dito na parabang yon ang nagbibigay ng kabuuang proteksyon kay Tandang Ibok. Habang pinagmamasdan niya ang mga ukit na yon, hindi niya maiwasang mahilo na parabang tumatagos pa rin ang presensya ng mga ito sa kanyang bakod at puder na nasa katawan. Makalipas lamang ang ilang minuto, animoy naging isang mga maihinang antingero ang kanilang mga kalaban. Hindi na nila noon ninais pang makisawsaw sa digmaan dahil kitang-kita nila na labis na yung nahihirapan sa lakas ng matanda. Habang pinagmamasdan nila ang nangyayari sa lugar, pansin na pansin nila noon ang kakaibang abilidad ni Tandang Ibok. Hindi nila mawari pero pakiramdam nila para silang pinaglalaruan ng kanilang mga paningin. Bukod kasi sa mga biglaang paglaho ng matanda, agaw pansin din para sa kanila ang animoy mayat-maya nitong pagpapalit anyo bilang isang engkanto. Sa bawat pagsugod nito, nagiging isa yung tikbalang, amumongo, kapre at kung ano-ano pang uri ng mga diwata na halos doon lang nila nakita.
hindi rin pangkaraniwan ang balat kayong ni Tandang Ibok. Gawa ng tinataglay niya din ang lakas ng nilalang na kanyang ginaya. Sa pagbalik ng matanda sa kinaroroonan ng kanilang pangkat, nasipat nila yung nasa kaanyuan ng isang diwatang may makisig na pangangatawan. Gawa sa nara ang balat nito at meron yung dalang sibat na gawa sa purong bato. Halos hindi rin nila maaninag ng mabuti ang pagmumukha ng matanda dahil sa malalumot nitong buhok na pilit nagkuubli sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pagsilay nito sa kinaroroonan nila Tadag, napangiti lang naman ito sa kanila habang nagwiwika ng, Manood lang kayo dyan. Pag-aralan nyo ng maigi ang aking ginagawa. Minsan ko lang ito ipapakita, kaya sana'y matutunan nyo ang sikreto ng kakayahang ito. Kasabay ng pagwika ni Tandang Ibok ay ang buong puwersa naman itong pagsugod sa mga antingero. Habang papalapit ito, mas lalo namang napapaatras ng husto ang kanilang mga kalaban hanggang sa dumating ang puntong wala na yung lakas para makipagtunggali. Lahat ng mutya nito sa kanilang mga katawan, unti-unting naabo dahil sa lakas ng kakayahan ng ermitanyo. Lumipas pa ang kalahating oras, 4 sa mga ito ay nawalan na ng buhay. Ang pinuno naman ng pangkat na yon, unti-unti na ding sumusuko sa bawat pag-atake ni Tandang Ibok. Pagbagsak nito sa lupa, bigla na lamang natanggal sa bibig nito ang nakabaong ngipin ng kalabaw. Nag-umpisa na ding magsikalasan ang lahat ng bertud sa kanyang katawan, hudyat na hindi na siya nito kinikilala bilang Panginoon. Sino ka ba? Bakit napakalakas mo? Ano ang kaugnayan mo sa grupo nila Tadag? Naghihirap na tanong na pinuno ng mga antingero kay Tandang Ibok. Matapos namang marinig ng matanda ang sinabi nito, dahan-dahan naman niyang iniangat ang ulo ng lalaki habang seryoso doong sumasagot ng, Ako ang kikitil sa buhay mo. Tandaan mo ang pangalan ko, sapagkat hanggang sa kabilang mundo, hahangarin mong makapaghiganti sa akin. Kasabay ng pagwika ng ermitanyo ay ang walang awa naman itong pagtarak ng tangan niyang sibat sa dibdib ng lalaki. Tumagos yun sa likod nito na siyang naging sanhi ng mabilisan nitong pagkamatay. Bago yun tuluyang mawala ng buhay, lahat ng presensya nitong ginamit na nasa panig ng kanan ay dahan-dahan nilang nasilayan. Doon na pagtanto nila Tadag ang pamamaraan ng pagbabalat kayo nito sa kanila upang hindi nila gaanong maramdaman ang presensya nitong minsan nagmanman sa kanilang grupo. Makalipas pa ang ilang minuto, sumingaw na din sa katawan ng lalaki ang mga baon nitong mutyang matagal nang nalason ng kanilang kalaban. Maya-maya pa, nang tuluyan na yung mawala ng buhay, mabilis na naman ang pagkaagnas ng katawan nito, hudyat na hindi yun isang ganap na ordinaryong tao. Sa pagbalik ng katahimikan sa lugar, dali-dali namang lumapit sa kanila si Tandang Ibok habang nananatiling walang imik. Mabilisan ding nagpalit anyo ang wangis nito na para bang kusa lamang yung naglalaho sa tuwing nararamdaman ng ermitanyo na wala ng panganib sa lugar na kinaroroonan nito. Paglapit ni Tandang Ibok sa kanyang grupo, ngumiti lang naman ito habang nagwiwika sa kanila ng, Inaasahan kong meron kayong natutunan sa ginawa ko. Halina kayo, umusad na tayo. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, unti-unti naman nilang nasipat ang napakalawak na baryo ng mga simurot. Kumpara sa baryo ng mga bangkilan, di hamak na doble ang lawak nito, indikasyon na binubuo yun ng maraming miyembro ng angkan. Nang ilang metro na lamang ang layo nila sa baryo, bahagya namang tumigil ang pangkat nila Tadag para magmasid. Habang sinisipat nila noon ang lugar,
Pansin na pansin nila ang mga animoy lubid na kusang gumagalaw kahit wala namang humahawak o humihila dito. Ang mga bintana ng bahay, animoy may sariling buhay sa kadahilan ng mayat maya ang pagbubukas at pagsara nito. Ang labis pa noong ikinakabahala nila Tadag ay ang animoy dahan-dahang paggalaw ng mga maliliit na kubo na halos maihahalin tulad mo sa mabagal na paglalakad ng isang alimango. Matapos nilang masilayan ang pangyayaring yon, doon ipinaliwanag sa kanila ni Tandang Ibok ang rason kung bakit napakalakas ng puwersa ng mga simurot sa lugar na yon. Ayon sa matanda, marahil ay binigyan ito ng sapat na basbas ng kuba upang magkaroon ng otoridad sa lugar para gamitin ang buong kapasidad ng kanilang mga kakayahan. Duda rin ng ermitanyo noon na binubuo lamang ito ng mga ordinaryong simurot gawa ng para sa kanya. Hindi pangkaraniwan ang lakas nito noong ipinapakita. Mariin din itong naniniwala na kung may mga gabunan na naninirahan sa lugar na yon, asahan na nilang makakakita sila doon ng iba't ibang uri ng mga nilalang. Dagdag pa ni Tandang Ibok na kahit anong hayop na hindi naninirahan sa isang lugar, basta ba'y sakop yun ng kakayahan ng isang nilalang, kayang-kaya niya itong gayahin o hindi naman kaya'y tawagin. Iisa ang daloy ng mundo, kung kaya't lahat ng mga nilalang na namumuhay rito ay magkakaugnay. Matapos naman nilang marinig ang sinabi nito, doon nila napagtanto kung bakit sa kanilang paglalakbay may mga nasisilayan silang buwitring kumakain sa mga baryo. Bagaman hindi yun sa kanila bago, mariin silang naniniwala na walang buwitring nabubuhay sa kanilang lugar. Kung meron man, paniguradong kamag-anak lamang ito ng mga uwak. Lumipas pa ang kalahating oras, nagdesisyon na ang kanilang grupo na pasukin ang baryo ng mga simurot. Hindi na sila nagpaabot pa ng bukang liwayway upang ipakita sa kuba na wala silang kinakatakutan sa mga hinikayat nitong lahi. Sa pagpasok nila sa loob ng baryo, doon bumungad sa kanila ang mga kalalakihang walang suot pang itaas. Napakarami nitong mga butlig sa katawan na parabang nagtataglayo ng isang karamdaman na halos wala ng lunas. Namumuti din ang mga mata nito at meron yung matatalas na pangil at mahahabang mga kuko. Matapos naman nilang masilayan ang mga nilalang na yon, dali-dali namang tumungo sa unahang bahagi ng kanilang pangkat ang mga tauhan niyang may daladalang kalasag. Minabuti din nilang lumayo ng husto sa mga bahay na nakapaligid gawa ng malakas ang kutob nila na maaaring magbigayo ng tulong sa kanilang mga kalaban. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila Tadag nang masipat nila ang mabilisang paggalaw ng mga bagay sa paligid. Sa isang iglap, lahat ng mga bahay na naroon ay nasipat nilang dahan-dahan ng lumalapit. May mga nakikita din silang mga lubid na gumagapang sa lupa na parabang naghihintay lamang ng pagkakataon para umatake. Sa muling pagsilay nila sa pangkat ng mga simurot, napansin naman nilang dumoble ang dami nito hanggang sa hindi naglaon tuluyan na sila nitong napalibutan. Bagaman napakarami na ng kanilang mga kalaban, napansin nilang kalmado lang ang mga nilalang ngayon at naghihintay sa utos ng namamahala sa kanilang angkan. Sa pagsilay nila Tadag sa isang matandang babaeng dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanila, doon nila napagtanto na maaaring yon ang namamahala sa baryo. Ayon sa kanya, sa lungat ng mga pinuno ng ibang lahi, hindi mo yun makikitaan ng anumang karga sa katawan. Simple lang ang nilalang na yon, ordinaryo kung titingnan. Subalit, punong-puno ng panganib ang presensya nitong umiikot sa katawan.